Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, dating Pangulong Rodrigo Duterte inaresto dahil sa kasong crimes against humanity. Arrest warrant mula sa International Criminal Police Organization o Interpol isinilbi. Mga kaanak ng umano'y biktima ng extrajudicial killings sa kasagsagan ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte naging emosyonal. Ano nga ba ang sistema sa pagsisilbi ng warrant mula sa International Criminal Court? Alamin. Regional Disaster Risk Reduction and Management Council isinusulong ang paggamit ng science-based tools para sa pinalakas na kahandaan sa sakuna. At presyuhan ng baboy sa Balintawak mas mababa pa sa MSRP. Presyo naman ng gulay hindi nakitaan ng pagtaas ayon sa Agriculture Department. Una po sa ating mga balita, nasa kustodiya na ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos arestuhin nang matanggap ng Interpol Manila ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court kanina. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Live, Clazel. Joshua, nasa kustodiya na ng pambansang pulisya si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos arestuhin kaugnay sa kasong crime against humanity na kinaharap sa International Criminal Court. Ayon sa palasyo, natanggap ng Interpol ng Manila ang opisyal na kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa dating Pangulo kaninang madaling araw. Kaugnay ito sa crime against humanity na kinaharap ni Duterte dahil sa madugong laban kontra ilegal na droga ng kanyang administrasyon habang nakaupo bilang presidente at extrajudicial killings nito sa Davao City noong alkalde pa siya. Inihain ng Prosecutor General ng ICC ang notification para sa arrest warrant sa dating Pangulo. Ang mga miyembro ng pambansang pulisya ang nagtupad ng warrant at tiniyak na may suot na body camera. Nasa kustodiya na ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte. Siniguro naman ng Malacanang na nasa maayos ang kanyang kalagayan pati na ang mga kasama nito. 2019 ang tuluyang kumalas ang Pilipinas sa ICC pero una nang sinabi ng palasyo na may obligasyon ang bansa sa Interpol. Bilang miyembro nito, may tungkulin ang Pilipinas na iproseso at kung naayon sa batas, arestuhin ang mga individual na may red notice mula sa Interpol na nagsisilbing international alert para sa mga individual na may kaso at hinahanap ng ibang bansa. Habang ang ICC, una nang binigyan diin na kahit umatras ang gobyerno ng Pilipinas mula sa hukuman, may jurisdiksyon pa rin ito sa mga krimeng naganap habang miyembro pa ang bansa. Paglilinaw naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dapat o hindi dapat sisihin ang gobyerno ng Pilipinas sa kinaharap na kaso ni Duterte. Walang kaugnayan ang mga batas ng Pilipinas sa kanyang kasalukuyang problema dahil bunga ito ng mga batas na ipinatutupad ng International Criminal Court. Dapat anyang sikapi ng kampo ni Duterte na makuha ang kopya ng mga kasong isinampal laban sa kanya sa ICC para malaman kung bakit inilabas ang utos ng pag-aresto. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Samantala, kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, makakasama natin sa linya ng telepono si Bayan Muna Chairperson Attorney Nery Colmenares para sa karagdagang impormasyon. Magandang gabi po, Attorney Nery Colmenares. Si Joshua Garcia po ito ng PTV Balitang Pambansa. Attorney? Attorney, nai-review niyo po ba kami? Alright, susubukan natin balikan mamaya si Atty. Colmenares para sa karagdagang impormasyon dyan.
Samantala, kasunod ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naging emosyonal ang mga kaanak ng umano'y naging biktima ng extrajudicial killing sa Duterte administration. Yan naman ang balitang pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Hanggang ngayon, napakasakit pa rin daw kay Aling Lorna na sa mga larawan na lang niya nasisilayan ang kanyang anak na si Christian. Taong 2020 kasi, namatay ito matapos walang awang pagbabarili ng riding in tandem dahil lang napagkamalan umanong sangkot sa droga. Giit ni Aling Lorna, hindi adik ang kanyang anak at napakabuti nito kaya't gayon na lang ang galit at panghihinayang niya sa nangyari. 5 buwan akong hindi makatulog sa pag-iisip na hindi ka makatulog talaga dahil ang dami kong tanong sa Panginoon kung bakit. Sobrang sakit nun. Parang gusto ko ngang agawin yung baril ng suko para patay kung patay. Pero hindi ko ginawa kasi pero talagang blankado ako nun. Isa lang si Aling Lorna sa mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJK na nakilahok sa isang misa sa Payatas, Quezon City. Dito'y ipinagpasalamat ng grupo ang makasaysayang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang war on drugs noon. Panalangin nila sana'y tuloy-tuloy na ang pananaig ng katotohanan. Lalo pat hanggang ngayon, hindi pa rin nila matanggap ang sinapit ng kanilang mga kaanak. Hirap na kami. Ngayon, nagpasalamat ako nga nahuni na sa Duterte. Sana m***ay siya. Di ko matakot o iyaming barilin dito. Ipaglaban ko talaga ni ako manugang. Natutuwa po ako dahil nagkaroon ng yung pagpapatay ni Duterte sa anak ko. Masakit sa damdamin ko dahil ang mga apo ko naghihirap din. Paano kaya makatapos yung mga apo ko? Yung isa college na. Basta magbayad na lang siya sa mga ginawa niya ng mga kasalanan. Yun ang gusto ko mangyari sa kanya. Ayon kay Father Bong Sarabia, isa sa mga paring sumusuporta sa mga kaanak ng umano'y EJK victims, patuloy ang gagawin nilang pagbabantay sa issue hanggat mapanagot ang dating presidente. Well, talagang hinihiling namin hustisya para sa talagang maikulong na si Duterte, malaman na yung karudumal-dumal na pangyayari dito sa ating bansa. Hiling ng mga namatayan noong war on drugs, balang araw sana'y makamtan din nila ang inaasam nilang hustisya. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Kaugnay nga po sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, balikan natin sa linya ng telepono si Bayan Muna Chairperson Attorney Nery Colmenares. Magandang gabi po, Attorney Colmenares. Joshua Garcia po ito ng PTV Balitang Pambansa. Hello, hi, good evening. Si Joshua to. Yes. Good evening po. Yes, Attorney. Attorney, simulan natin. Ano po ang inyong reaksyon sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Well, matagal na namin hinihingi ito. Noong 2018 pa namin na-file ang kasong ito sa ICC for Crime Against Humanity. So, masaya dahil natupad na rin kahit mahaba, Joshua, 2018 na file, 2025 na. Tapos tumagal pa yan dahil humingi ng deferral si President Duterte. Lampas sa 1 taon, 1 taon at kalahati halos yung in-extension niya. Kaya na-delay. Pero anyway, nandyan na. So masaya naman ang pamilya ng mga kaanak ng biktima dahil at least na-aresto na si President Duterte. Yes, Attorney, sa pagkakaalam niyo po sa ICC arrests, ano po ba ang mga susunod na proseso na gagawin dito? Well, ang proseso naman kahit sa Pilipinas o sa ICC, ang akusado o yung suspect ay dadalhin doon sa korte na nag-issue ng warrant. So, ganun din sa Pilipinas, ganun din sa ICC. So, malamang dadalhin siya sa The Hague, no? Pagdating niya doon, mayroon siyang karapatan na magsampa ng oposisyon doon sa warrant niya, ano? Humingi siya ng release doon sa warrant niya. Didinggin niya ng ICC kung may batayan ang kanyang petisyon na i-release siya, bibigyan naman siya ng due process rights doon. Of course, pwede rin siya magsampa ng kaso dito sa Pilipinas. Yun na nga, mas mabuti siguro sa kanya sa ICC na kasi yun din naman ang punot dulo ng warrant of arrest niya. Attorney, kailangan po ba na mailipad kaagad ang dating Pangulo o mag-hospital arrest muna kung kinakailangan? Sorry, hospital arrest? Opo. Yeah, well, hindi ko makuha kung bakit siya ma-hospital arrest dito sa Pilipinas. Siyempre, i-check up ng mga doktor niya yung kanyang kondisyon medically.
kung kaya niya magbiyahe, dadalhin siya sa Hague, no? Pero galing nila ng abroad eh. So hindi ko maintindihan kung bakit ngayon hindi na siya pwedeng magbiyahe, di ba? So I don't see any reason bakit i-hospital arrest siya. At alam niyo, napakasama ng pagtingin ng Pilipino dyan sa hospital arrest kasi yung mga ordinaryong tao, yung mahihirap, kung may kaso sa korte, kulong talaga yon. Bakit itong mayayaman, mga katulad ng mga dating presidente, naho-hospital arrest lang, no? Parang Diyos naman sila. So I don't see any reason bakit siya ma-hospital arrest. Lalo na may mga doktor naman siya at may doktor din doon sa Villamor at ang ICC siyempre i-ensure na medically fit naman siya para harapin ang kanyang kaso. Yes, Attorney, kung sa tingin niyo po na hindi mabilis na maililipad ang dating Pangulo sa the Netherlands, ano po yung posible maging hadlang dito? Well, sa kanya, pwede siyang magsampa ng petition dito sa korte. Hindi naman siya dinideprive. Ako, bilang isang human rights lawyer, may karapatan naman siya na i-exhaust yung legal remedies niya. Ako naman, irerespeto ko, kailangan niya ng abogado. Bigyan siya ng abogado. Kung gusto niya mag-file ng kaso, mag-file siya ng kaso. Whether dito o sa ICC siya mag-file, option niya yan. Ang malungkot lang din, Joshua, nung panahon niya, yung mga kaanak ng biktima, yung mga biktima ng EJK niya, hindi niya nga binigyan ng due process rights yun eh. Mabuti nga siya, may warrant of arrest, dadalhin siya sa korte eh. Nung panahon ng EJK niya, wala siyang warrant, walang korte-korte, patay agad eh. Kaya medyo masakit man sa loob ng mga kaanak ng biktima, sabihin na rin lang natin na sige na, hindi naman namin ipagkait sa yung karapatan mo, katulad ng pagkait mo sa karapatan ng mga anak nila na pinaslang na parang aso, parang manok nung panahon niya. Alright, maraming salamat po sa impormasyon at sa inyong oras, Attorney Nery Colmenares. Maraming salamat din po. Thank you. Inaasahang dadalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Camp Crame matapos isailalim sa kustodiya ng PNP-CIDG. Nasa linya ng telepono si Christian Bascones live. Christian? Yes, Joshua, matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdating nito sa Ninoy Aquino International Airport mula sa kanyang pagbabakasyon sa Hong Kong, inaasahan na dadalhin ito dito sa Camp Crame galing Villamor Air Base. Ayon sa pulisya, posibleng sasailalim umano sa dokumentasyon si Duterte dito sa Camp Crame. Isang red notice ang inilabas ng Interpol o International Criminal Police Organization laban kay Duterte. Ang Interpol red notice ay isang international alert para sa mga pulisya sa buong mundo upang ipagbigay alam na si Duterte ay hinahanap para sa prosekusyon o sa pagpapataw ng sentensya sa umano'y mga paglabag sa kanyang nagawa. Samantala, simula pa kaninang umaga, pumwesto na ang kapulisan na nakabantay sa buong Crame. Ayon sa statement ng PNP, nag-deploy ang ahensya ng 379 police personnel sa NAIA at iba pang lugar kung saan maaaring dalhin ang dating Pangulo. Siniguro naman ng PNP sa publiko na dadaan sa lawful process at mananatiling professional ang mga kapulisan sa buong proseso ng pag-aresto. Paalala naman ng PNP sa publiko na dapat maging maingat sa pagpapakalat ng peking impormasyon kaugnay sa mga hakbang na ginagawa ng ahensya. Mahigpit ang ipinapatupad na security protocols dito sa paligid ng PNP Custodial Unit sa Camp Crame. At kani-kanina lang ay naglabas ng utos ang PNP na hindi pinahihintulutang makalapit sa mismong gusali pati ang media. Naghihintay na lamang ng hudyat ang mga miyembro ng media kung sakaling pwede nang pumasok at makakuha ng impormasyon sa loob ng pasilidad. Yan na muna ang ulat mula dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Christian Bascones. Samantala, walang pagtaas ng presyo sa mga produktong agrikultura sa mga susunod pang linggo ayon sa Department of Agriculture. Stable kasi ang supply at demand ng agricultural products. Bumaba rin ang presyo ng gulay sa palengke, lalo na ang sibuyas at kamatis dahil sa anihan season. Sa joint inspection ng DA at Department of Trade and Industry sa Balintawak Market kanina, nakitang bumaba sa 360 pesos ang presyo ng yempo na mas mababa sa maximum suggested retail price nitong 380 pesos. Ang kasim naman ay bumaba pa sa 340 pesos na may 360 pesos MSRP. Ang sabit ulo ay nasa 295 pesos mula sa 300 pesos. Inaasahang mararamdaman ang pagbaba ng presyo sa baboy sa mga susunod pang araw dahil sa market forces. Magkakaroon din ng monthly evaluation para sa pork MSRP.
Sinibak sa trabaho at sinampahan pa ng kaso ang mga tauhan ng Bureau of Immigration na sangkot sa umunoy pagpapabaya sa Korean national na nakatakas noong nakaraang linggo. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, base sa kuha ng CCTV at kanilang investigasyon, nakitaan ng lapses o kapabayaan ang kanilang mga tauhan sa ginawang pag-escort sa puganting Korean national. Agad naman nahuli ang pugante noong linggo na madaling araw sa Pampanga, 5 araw bago ito o matapos ito makatakas. Ayon kay Sandoval, posible nila itong kaso ng demand the me scheme kung saan ang detainees ay naghahanap ng paraan para kasuhan ang kanilang sarili para mapatagal ang pananatili dito sa Pilipinas at hindi kaagad ma-deport para harapin ang kaso sa kanilang bansa. May one-strike policy po si Commissioner Viado. Kapag nakita na mayroong mga involvement sa illegal activities, tanggal agad yan sa ating mga hanay. At bukod po dyan, ang gusto po niya, i-modernize ang ating mga systems para din po mawala at mamatay ang opportunities for corruption. Dahil kung electronic ang ating mga processing, malaki po ang maitutulong yan para mabawasan ang people-to-people interaction na nagiging opening po for corruption. Nakipagkasundo ang National Council on Disability Affairs sa Commission on Elections para gabayan ang mga botanteng may kapansanan na boboto ngayong midterm elections. Sa panayam kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi nitong kabilang sa kasunduan ng pagdadagdag ng support staff ng COMELEC para sa mga botanteng may kapansanan. Iginiit ni Dumlao na walang politikong makakapang-abuso sa pamamahagi ng tulong ng DSWD ngayong darating na eleksyon. Tiniyak din ni Dumlao na tatalima ang DSWD sa alituntunin ng COMELEC kaugnay sa pagbibigay at pagpaproseso ng social services ngayong election period. Batay doon sa inilabas ng COMELEC na memorandum for the DSWD na kung saan nga po na-exempt yung mga programs and services natin from the ban on public fund spending during the election period, nakasaad po doon na dapat walang mga politiko, walang mga campaign materials na makikita doon sa mga payout activities po natin. Iginiit ng mga dati at kasalukuyang senador at kongresista na may pagkakataon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin ang mga akusasyon hinggil sa issue ng extrajudicial killings matapos itong arestuhin dahil sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Yan ang balitang pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV Manila. Para kay dating Senadora Laila de Lima na minsang nakulong sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lubos na personal sa kanya ang usapin matapos maaresto ang dating Pangulo kung saan naging daan ang International Criminal Court. Ngayon daw ay panahon naman para ang dating Pangulo ang sumagot, hindi sa kanya kundi sa mga umano'y na biktima at kanilang pamilya. This is deeply personal for me. For almost 7 years, I was imprisoned on fabricated charges, accused of crimes I did not commit, all because I dared to speak out against Duterte's drug war. To those who have fought this long and difficult fight, your voices mattered. Your courage mattered. And today, the pursuit of justice continues. Si dating Senador Antonio Trillanes inalala noong 2017 na maghain ang Magdalo ng kaso sa ICC laban kay Duterte. At matapos daw ang 8 taon, sa wakas, nahuli na raw ang anyay berdugo. Para kay Senadora Risa Hontiveros, dumating na ang araw na hinihintay ng mga pamilya ng libo-libong Pilipino na anyay napatay sa madugong tokhang ng dating Pangulo. Pero simula pa lang daw ito ng paghahabol ng hustisya sa lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno na responsable sa pagpatay, anya sa inosente at walang kalaban-laban. Nanawagan naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa mga Pilipino na manatiling kalmado habang gumagalaw ang legal na proseso. Umiwas daw sa pagsali sa kahit anong karahasan, pagpapakalat ng misinformation at anumang hakbang na magpapalala ng sitwasyon. Ang ilang kongresista naman, iginiit na patunay lamang ang pagkakaaresto kay Duterte na walang sinuman ang nakakahigit pa sa batas. Bilog ang mundo. And sooner or later, we'll have all to face justice, face the music. We heard you. We know how you feel. And dito sa House of Representatives, hindi naman po kami manhid
sa pananawagan ng mga biktima ng EJK para sa magpagkamit ng katarungan. Sabi naman ni House Quadcom Lead Chairperson Robert Ace Barbers, isang malaking hakbang sa pagkamit ng hustisya ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi lang anya ito tungkol sa isang tao, kundi higit sa lahat ay patungkol sa pagbabalik ng tiwala ng publiko sa justice system. Mula sa PTV Manila, Daniel Manolastas, Balitang Pambansa. Masaya ang mga kaanak ng umano'y mga biktima ng extrajudicial killing sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Gab Humilde Villegas. Tuwa ang nararamdaman ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings dahil sa pagkakaaresto ng mga otoridad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos lumabas ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Para sa tiyuhin ni Kian de los Santos na si Randy de los Santos, matagal ring hinintay ng kanilang pamilya ang sandaling maaresto ang dating Pangulo. Anya, hindi lamang para sa kanila ang pagkakataong ito, kundi pati sa lahat ng mga kaanak na nawalan ng mahal sa buhay. Maasa naman ang tiyuhin ni Kian na mabibigyan ng due process si dating Pangulong Duterte. Sana ho ay ibigay sa dating Pangulo yung karapatan niya, na karapatan ng bawat tao. Lahat ng karapatan na itinatadhana ng batas ay dapat na ibigay sa ating dating Pangulo. Nagbahagi naman ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima ng EJK kung saan maluha-luha nilang ikinuwento ang kanilang dinana sa paghahanap ng hustisya. Para kay Aling Belinda, nahirapan siya magpatawad matapos maging biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon ang kanyang kapatid. Pero araw-araw po dinadasal namin na sa gitna na po ng paghihirap ng kalooban namin dahil ang pagmamahal namin sa buhay. Kinitil ang buhay ni nanay, walang kalaban-laban. Wala kami nagawa kahit nakikita po namin. Pero mabait po ang Diyos. Kaninang alas 3 ng hapon ng pangunahan ng founder ng program Paghilom na si Father Flaviano Villanueva, SVD, ang isang Thanksgiving Mass sa Sacred Heart Parish Shrine sa Quezon City na dinaluhan ng mga kaanak ng mga biktima ng EJK noong nakaraang administrasyon. Para kay Father Flappy, may tuturing na tagumpay laban sa kasamaan ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Naniniwala rin ito na walang kikilingan ang ICC. Hopeful po ako na isusunod at sa susunod na mga warrant ang mga nagpanday ng bahay ng kadiliman at kamatayan. Hopeful po ako na ang mga nagpanday, mga pumatay, mga napag-utusan, sila naman po ang kasama. Total, gusto naman nila at mahal naman nila si Digong, samahan din nila sa kalabos. Nakatakda namang ilipat sa dambana ng Paghilom sa La Loma Cemetery sa Caloocan City bukas ng hapon ang 18 labi ng mga biktima ng war on drugs matapos i-exhume at isailalim sa autopsy ang kanilang mga bangkay. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Para matulungan ang local government units na mapaigting ang paghahanda sa lindol at tsunami, itinataguyod ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Region 1 ang paggamit ng Rapid Earthquake Damage Assessment System. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Anthony Ian Reyes ng Philippine Information Agency Region 1. Isinusulong ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Rehiyon 1 ang paggamit ng Rapid Earthquake Damage Assessment System o REDA upang matulungan ang mga local government units sa mabaigting kahandaan sa lindol at tsunami. Bagamat ang mga LGUs ang unang tutugon sa panahon ng sakuna, hindi lahat ay may kakayahang kinakailangan para sa epektibong paghahanda at pagresponde. Ayon kay Dr. Maria Leonila Bautista ng DOST Fubox, ang REDAS ay nagbibigay kakayahan sa mga LGUs na nagsasagawa ng risk assessment gamit ang hazard simulation tools para sa lindol, baha at tsunami. REDAS is a hazard simulation tool from the word hazard and simulation. So first, it can simulate ground shaking hazard. Kung mangyari man ang lindol as I speak, pwede nating i-simulate kung ano magiging intensity in all places in the Philippines, no? Ang lumalalang epekto ng pagbabago ng klima ay nagpapataas ng panganib kaya't mahalaga ang paggamit ng science-based tools tulad ng REDAS upang mapalakas ang kahandaan at katatagan ng mga komunidad. Nagpasa rin ng resolusyon ang RDRRMC na humikayat sa mga LGUs na gumamit ng REDAS at mga hazard maps para sa isang science-based na paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Prevention and mitigation play a crucial role in disaster preparedness. They serve as a foundation of our resilience strategies aiming to reduce risk before disasters strike. Our proactive approach will save lives, project infrastructure, and sustain economic progress. Ang
pagbabago ng klima ay patuloy na bumibilis. Kung kaya't ang paggamit ng science-based tools gaya ng REDAS ay mahalaga para sa paglunsad ng mas ligtas at mas matatag na komunidad. Mula sa Philippine Information Agency, Ilocos Region, Anthony Ian Reyes, Balitang Pambansa. Bayan, huwag po kayong bibitiw at magbabalik ang Balitang Pambansa. Mabuhay! Uy, malapit na eleksyon. Nakapili ka na ba ng kandidato? Kung hindi pa, tara, kilatisin natin ang mga kandidato ng 2025 elections. Busisiin natin ang kanilang mga plataforma, background, track record, at alamin kung sino sa kanila ang talagang tutupad sa pangako at kung sino ang nagpapaikot lamang ng ating ulo. Know your candidate. Malapit na. Abangan dito sa PTV. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Para sa aming provincial networks sa PTV Legazpi, PTV Ilocos Norte at PTV Cotabato. Administrative and Sales Assistant. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring pagmula ng sunog. Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Ang may init at maaaksyong balita sa mundo ng sports. Mapapanood na araw-araw kasama ang ating teammates. PTV Sports para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Sa PTV. Matapos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano nga ba ang susunod na prosesong haharapin niya sa International Criminal Court? Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Harley Valbuena ng PTV Manila. 8 taon matapos may sampa sa International Criminal Court ang kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong war on drugs. Ngayong araw ay naaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong ng karamihan, ano nga ba ang susunod na mangyayari sa dating Pangulo? Batay sa website ng ICC, 6 na proseso ang gagawin sa isang kaukulang kaso. Una ay ang natapos ng preliminary examinations kung saan tinukoy ng prosekusyon kung sapat at matibay ang mga ebidensya at kung pasok ito sa kanilang jurisdiction.
Matapos makalap ang mga ebidensya, maaari nang hilingin mula sa ICC judge ang paglalabas ng arrest warrant o summons to appear. Pwedeng hingi ng ICC ang tulong ng isang bansa sa pag-aresto at paglilipat sa kanilang kustodiya sa The Hague, Netherlands sa isang nasasakdal. Kapag hawak na ng ICC ang akusado, isasagawa na ang pre-trial para pakinggan ang panig ng prosekusyon, depensa at legal representatives ng mga biktima at magpapasya ang ICC judge kung iaakyat ito sa trial proper o paglilitis. Sa trial stage, bibigyan ng pagkakataon ng prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt ang akusado. 3 trial judges ang hahawak nito at kapag guilty ang hatol, maaari itong magpataw ng sentensyang hanggang 30 taong pagkabilanggo o life sentence. May pagkakataon naman ang nahatula na maghain ng apela na pagpapasyahan ng 5 judges ng ICC Appeals Chamber. Kapag hindi kinatigan ng apela, ipatutupad na ang sentensya at bubunuin ito ng isang convicted sa bansang may kasunduan ng ICC para sa enforcement ng ICC sentences. Kabilang sa mga kilalang taong dumaan na sa paglilitis ng International Court ay si former Serbian President Slobodan Milosevic na naharap sa crime against humanity, genocide at war crimes noong 1999 dahil sa Yugoslav Wars. Gayunman, hindi na natapos ang paglilitis matapos siyang masawi noong 2006. Mula PTV, Hardy Valbuena para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.